Sounds. Yan. Hello, hello. Good evening po, mga kampi. Teka lang. Nakakangat pala yung buko. Okay. Team, wala akong audio. Okay, batiin po muna natin. By special request ng aking mami, ang kanyang mga kaibigan. Teka lang balikan po natin. Okay. Belated happy birthday kay Tita Susan Flores. Tita, belated po. Last March 12 pa ata yung birthday nyo, no? Yan. At yung mga batchmate ng mami ko sa Rizal High, batch 75. Yung sa high school yun. Sa elementary naman, yung Pasig Central, batch 71. At yung finest, grupo po yan ng mga makaklase ng aking mami at ang Thanksful 60. Alright. Done. Okay, ang pinagpapabati naman ng mga kaibigan ng aking tita Karina na nasa LA ngayon, yung mga amigas, dabarkads, seniors, senyor at senyora, amigos and amigas, Batang Central 69. Yan, mga kakampi natin sila. Salamat, attorney. Ayan, binati ko na po, tita Karina. Ano bang oras sa LA? Okay, so sige, team. Bigyan na natin ang first question for tonight. Yung apo ng in-laws ko po, tanong ho ito ni Nora Ocampo, yung apo ng in-laws ko po, inangkin ng apo niya sa nephew ang 58 square meter na lupa na 198 square meters ang kabuuan. Nakatirik lang sila at ayaw nang umalis hanggang inabot ng 50 years. Patay na po ang in-laws ko kaya maghahati na ang mga magkakapatid sa mana. Walang title ito, tax deck lang at affidavit ng pagkakabili. Kami lang ang nagbabayad ng amilyar. Ano po ang dapat kong gawin? Okay, sige sasagutin po natin yung tanong na yan. Sabi po dyan ng Supreme Court, ito po. Ang relevant ho na concept dyan, yung po tinatawag na acquisitive prescription. Doon ho sa concepto na to. Lalo ho't walang titulo ang binabanggit. Pag may titulo, hindi ho mag-a-apply ang prescription. Sabi ho ng Supreme Court, you cannot acquire a registered land by prescription. Ano ho ba yung prescription? Yung prescription ho, pag lumipas ho ang 10 taon, at yan ho walang titulo, pwede ho mawala sa inyo yung lupa. Or kaya naman 30 years. So ang tawag ho dun sa 10 years, ordinary acquisitive prescription. Yung 30 years, extraordinary acquisitive prescription. Ano ho pagkakaiba? Ordinary acquisitive prescription, sabi ho, it requires possession in good faith and with just title. Paano ho yun? Walang titulo yung lupa. May nagbenta sa inyo. Ang paniwala nyo talaga, siya may-ari. Pumirma ng deed of sale. Yung pa, isa lang siya sa tagapagmana.
Pero for some reason, naibigay niya sa inyo yung buong property. So after 10 years na kayo na ang kinikilalang may-ari doon, napaniman nyo na, nabakuran nyo na lahat, eto ngayon yung mga kamag-anak at sinasabi, sa amin ho yan. Hindi ho kami pumirma doon sa bentahan nyo ng lupa. Siyam pa ho kaming mga eredero na naitsapuera dyan sa bentahan na yan. Bayaran ho nyo kami. Meron pa ho ba kayong pananagutan sa batas? 10 years na po ang lumipas, wala na po. Sa inyo na ho yung property. Possession in good faith, hindi nyo naman alam na naitsapuera yung ibang kamag-anak. At with just title, meron kayong deed of sale. Okay. Pag wala kayo niyan, in bad faith kayo, o kaya naman wala naman kayong hawak na titulo, kailangan 30 years. Halimbawa, same example. Alam nyo naman na merong ibang tagapagmana. Okay. Pa kayo, binayaran nyo yung kausap nyo, siguro kumpare nyo, malapit sa inyo, binayaran nyo. So bad faith kayo. Alam nyo namang hindi lang siya ang dapat nyong kausap. Siya lang ang binayaran nyo. Pero natulog ho sa pansitan yung mga ibang tagapagmana. 30 years ang lumipas at pa ngayon kumakatok sa pintuan nyo. At sasabihin, ay, tagapagmana ho kami. Ang kausap nyo lang ho dyan, yung pong tsuhin namin, na patay na rin. 30 years, ang haba ho yan eh. Sa inyo na rin yung property, wala na ho kayong obligasyon. So it's either 10 years with possession in good faith and with just title, or 30 years, even in bad faith and without just title. Walang pirmahan na nangyari, verbal lang. Sa inyo na rin ho yan. Okay, so going back to the question. Nakitirik lang, o di nakitira. Okay, sabi ng Supreme Court, acquisitive prescription is a mode of acquiring ownership by a possessor through the requisite lapse of time. Yun ho yung 10 or 30 years. In order to ripen into ownership, possession must be in the concept of an owner, public, peaceful, and uninterrupted. Okay? So, sabi ko ng Supreme Court, acts of possessory character executed due to license or by mere tolerance of the owner would be inadequate. Kasi sabi, it must be the concept of an owner. Kung dahil lang by mere tolerance, pinatira nyo lang yung kamag-anak nyo dun, di by mere tolerance lang ho ng may-ari. Kaya sila nandoon. Hindi ho magra-ripen into ownership. So kahit pa ho 50 years ho sila dyan, dahil patira lang sila, pwede ho nyo pang habulin yung lupa na yan. Okay. So sabi nyo, kayo nagbabayad ng milyar. That's one good evidence na talagang kayo ang in possession ng property. Legally in possession. Bagamat yung actual possession nasa kanila. Ano po ang dapat kong gawin? Kailangan ho nyo na mag-file na ng unlawful detainer. So basically, ejectments yan. Palalayasin nyo na ho sila dyan. Pwede ho ba yung pag-usapan niya sa barangay? Dadaan ho muna kayo sa barangay. Pero kung wala hong mangyari sa barangay, kunin na lang ho yung certificate to file action. Diretso na ho kayo sa, hindi ho yung sinabi kung saan ho ito. Kung Metro Manila to, di Metropolitan Trial Court. Kung sa probinsya yan, Municipal Trial Court. So MTC po yan. Gaano katagal? Nag-aabang ho kayo ng 1 taon. Proseso dyan. Okay, next question. Okay. Rizalina Cruz Lopez. Sabi niya, how can I protect mga properties while all titles are in the hands of my husband? He's planning to sell one land without my permission. Pwede po niya ba gawin yan? Sinagot na po yan ng Supreme Court. Kung nakikinig po kayo, Ma'am Rizalina Cruz, kunin ho nyo to. GR number 157434, Spouses Bautista versus Silva.
Petsa ho ng desisyon na yan, September 19, 2006. It is well settled, finality of the sale of conjugal property contracted by the husband without the marital consent of the wife affects the entire property, not just the share of the wife. Tatagalogin pa natin. Sabi ng Supreme Court, malinaw na ang desisyon namin dyan, sabi ng Supreme Court. Pag ang conjugal mister at walang marital consent ng asawa, sabihin, yung benta po, yung bentahan, null and void. Niya binenta. So, wag ho kayong mag-alala dahil hindi ho niya maibenta yan. Pagdating po kasi niyan sa register, pero kailangan yung titulo nyo, nakalagay ho doon, properly described yung mister nyo. Mr. Juan de la Cruz, married to Miss Juana de la Cruz. At ang ipinapakita lang na deed of sale ng buyer, pirma lang nung Mr. Juan de la Cruz. Hindi ho yan narehistro. So, wala ko kayo dapat ipangamba dyan. Okay po. Ito ho pala. Ano ba sa family code dyan? Meron hong batas dyan. Article 96. Sabi ho, the administration and enjoyment of the community property shall belong to both spouses jointly. Jointly ho. Yung paggamit ho at pag-administer ng property nyo, sa inyo ho mag-asawa yan. Hindi lang ho sa mister. Okay? So, next question po. Okay, ang tanong ho ni Castidel. Meron po kaming lot at may title na, pero may kapitbahay po kami na nasakop yung ibang part ng lot namin. Paano po namin sila mapapaalis? Kasi hinihingan po kami ng 100K para daw tanggalin nila yung part ng kusina nila, pero alam naman po nila na sukat namin yun. Ano po gagawin namin? Meron akong decision dyan. Kung nakikinig po kayo, Mr. Del, kunin nyo itong reference number na to. Development Corporation versus Martinez Leyva Inc. GR number. Ito na lang ho. Medyo mahaba ho yung case title. GR number 211845. Date ng decision, August 9, 2017. Lalabas lang ho yan. Okay. Dito sa kaso na to, may overlapping. Ano sabi ng Supreme Court? Basahin ko sa inyo, For the so sa Supreme Court na. So, binabanggit na ng Supreme Court yung desisyon ng RTC at ng CA. For the RTC and the Court of Appeals, respondents' undisputed evidence proved its claim of overlapping. Ano ho yung evidence na undisputed? The court agrees as a public document containing the certification and approval by the Regional Technical Director of Lands, verification survey plan number blah 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 can be relied upon as proof of the encroachment over respondents' lands. More so when the other party cannot present contradictory proof. So, ano po ang dapat gawin? Magpa-request po kayo ng verification survey sa ating Director of Lands. Kailangan nyo kumuha ng geodetic engineer. Ngayon, nakakuha na kayo ng geodetic. Talagang may overlap. Lumagpas yung kapitbahay nyo. Meron ba yung obligasyon? Bayaran yung kusina ng kapitbahay nyo? Okay. Sabi po ng Supreme Court, pino-fault yung nag-overlap. Sabi ng Supreme Court sa kanya, despite being apprised of the encroachment, the petitioner turned a blind eye, nagbulag-bulagan and deaf ear, nakingang kawali,
and continued to construct on the disputed area. Nagpatuloy sa pagpapagawa doon sa sinasabing may overlap. They did not bother to conduct their own survey to put the issue to rest and to avoid the possibility of being adjudged as builders in bad faith upon land that did not belong to them. So sabi ng Supreme Court, kung ikaw, sinabihan ka na ng kapitbahay mo na, oy, lumagpas ka. Sa halip na magpa-survey ka, pinanindigan mo lang, hindi, sa akin to. Ang consequence yan. Under the Civil Code, sabi, Article 449, sabi po ng Supreme Court, in the same case, citing the Civil Code, he who builds in bad faith on the land of another loses what is built without right to indemnity. Tagalogin po natin. Yun daw hong nagtayo in bad faith. Alam mo naman, na hindi sa'yo. Sinasabihan ka na, pinapaalalahan ka na, tinatawag na attention mo, hindi sa'yo yan. Bad faith ka. On the land of another, nagtayo ka sa lupa ng may lupa, na mawawala sa'yo yung iyong itinayo at wala kang karapatang humingi ng reimbursement. Under Article 449 po yan ng Civil Code. So, pasalamatan ho niyo yung kapitbahay niyo. Meron ho kayong libreng kusina. Okay, next. Okay, tanong po ni Angeline Chavez. Attorney, good evening po. Raise ko lang po concern about sa company na hindi nagbigay ng back pay. Okay, dahil po nag-immediate resign po ako. Pati last sahod ko, hindi binigay at may utang pa daw ako. Ano po ang proseso para makuha ang back pay? Salamat po. Ano ba ibig sabihin ng back pay? Kasi sabi niya, nag-resign kayo, di wala kayong separation pay. Diba? Tinakal na ho natin yan last. Pag ho ang empleyado nag-resign, separation pay. Ano ba yung separation pay? Separation pay, pag tinanggal po kayo, redundant, nalugi kumpanya nyo, inalis na kayo, meron hong separation pay yan. Ano ho yung separation pay? 1 month for every year of service. Paano kung lugi yung kumpanya? 1/2 month for every year of service. Okay, pero kung talagang bangkarote na, meron hong isang decision ng Supreme Court, inabsuelto na ho yung company. Sabi ng Supreme Court, clearly, the employer can no longer comply without fault of the employer. Okay, so pero ang tanong niya, ano po ba ang proseso para makuha ang back pay? Siguro, yung final pay ang pag-usapan natin, or yung last pay mo. Sabi ng DOLE dyan, 2 weeks, kailangan nakuha mo na yan. Paano kung wala? Hindi nagbibigay yung company, no choice ka, money claim na yan, pupunta ka sa National Labor Relations Commission. Doon mo ipa-file yung money claim mo. Walk-in naman po yan, hindi nyo po kailangan may kasamang abogado. Meron nung, kahit sa internet, makikita nyo yun. NLRC complaint form. Basic document lang ho yan. Isusulat nyo lang dyan. Sino dinidemanda nyo, sino dinidemanda, at bakit, at ano yung mga grounds na hinahabol nyo. Okay po. Yan. Saan ho ang NLRC? Sa Quezon City po ang opisina niyan. Sa Banawe. Avenue ba? Banawe Avenue. Hanap ho nyo yan sa Google Map. NLRC. Okay, next question. Ana Javier. Good evening po. Ano maganda pong gawin? Kasi po, magpapa-late register ako ng birth certificate. Kaso, nung ayusin ko na, need daw po pirma ng tatay ko. Matagal na pong panahon, di ko siya nakikita. At patay na ang nanay ko. Yung apelyido po ng tatay ko, matagal ko nang gamit. Ano po pwede kong gawin para yung apelyido ng tatay ko ang ma-register? Thank you and God bless. Hindi mo sinabi kung kasal sila no? Kung kasal sila, pakita mo lang yung marriage contract. Tapos ang problema, diba?
Since legitimate child ka, you are entitled to use the surname of your father under the family code. O ngayon, kung illegitimate ka, kailangan mong gamitin yung Revilla Law, which allows the use of the surname of the father by the illegitimate son or daughter. Pero may mga certain requirements yan. Isa po sa mga requirements, kailangan nakapirma ang tatay do sa birth certificate. In your case, wala nga, hindi ka nga nagpa-register eh. So, kailangan niya mag-execute ng affidavit of acknowledgement. Kailangan mo hanapin ang tatay mo. There's no way na magagamit mo yung apelyido ng tatay mo without him acknowledging you. Okay? Now, next question. Si Ana Lizel. Okay. Good evening, attorney. May compromise agreement na po kami na pinirmahan before MTC. Regarding po sa utang. Paano po kung hindi nasunod o hindi nagbayad yung isang party? Ano po ang next step? Thank you po, attorney. Yan. Okay, Ana. Ang compromise agreement na pinirmahan nyo sa MTC, it has the effect of a court judgment. It's as if korte ang humatol. Ngayon, nakalagay doon, hindi nagbayad. Ano gagawin nyo ngayon? Mag-file na kayo ng motion for issuance of execution. Ayaw niya mag-volunteer na magbayad. Di pwersahin na. By court order na tayo. You need to file that motion for issuance of writ of execution. But this is assuming na within 5 years. Nagpapaso rin ang desisyon ng korte. So, kapag kayo may ganyan, so dapat within 5 years na execute nyo yan. Huwag ko kayong magpatumpik-tumpik. Okay. Next po. Ano po ni Nes Gaon? Good evening po, Atty. Sia. Pwede po ba maareglo ang kasong estafa? Ang halaga po, 196K. Ano po ang pwedeng gawin? Yan po kasi ang kaso ng misis ko. Maraming salamat po. Naareglo ba ang estafa case? Oo naman po. Kailangan lang po, syempre, makumbinsihin nyo yung kabilang partido na kaya nyo bayaran. Kasi, sabi niya, maareglo kayo. Ibig sabihin, nasa korte na yan eh. Gumasta na siya dyan. Nagbayad na ng abogado yan. Tapos sabihin mo sa kanya, i-dismiss mo yung kaso, babayaran kita. In the first place kaya ka nga kinasuhan. Hindi ka tumupad sa pangako mo magbabayad tapos papangakuan mo siya. So, kailangan, magpakita ka ng good faith. Paano yun? Magpeprenda ka. Kung may isasalya ka na sasakyan o titulo ng lupa, baka maareglo mo yan. Pero kung pangako lang, malamang kaysa hindi mo mapapapayag yan. Gumasta na yan. Diba, wala na yung pera niya, hinahabol niya, tapos gumasta pa siya sa abogado. Lalo pa nadagdagan yung naipit niyang pera sa'yo. Tutuluyan ka niyan pagka hindi mo napaniwala yan. Okay? So, next. Si Maria Neljaya Season Felicia. Attorney, ask ko lang po, nabangga po ng kotse ang mother-in-law ko, 82 years old. Ano ginagawa ng nanay niyo sa kalsada? 82 years old. And until now po, nasa ospital pa. Nagkaroon po ng fracture sa hips and need po mag-undergo ng hip operation. Willing daw po sagutin ng nakabangga lahat ng gastusin sa ospital. Sapat na po yun na danyos perwisyo. Ang sinabi na din po ng doktor na kahit malagyan ng bakal, there is no guarantee na makakalakad pa po yung biyenan ko. Salamat po sa sagot. God bless po. Yung willingness niya na sagutin yung gastos sa ospital, kailangan ho yun in writing, Huwag hong pangakong laway. So, meron ho kayo dapat agreement. At nakalagay ho doon na kapag hindi siya tumupad,
ifa-file niyo na ho yung kaso. Ang tanong niya, sapat na ho ba yun, yung paggamot lang, yung gastusan, yung kakailanganing operasyon? Ano ho, 'pag ho kasi may ganyan, reckless imprudence ho kaso niyan, reckless imprudence resulting to physical injuries. Ano po ang gastos nung nakabangga o nakadisgrasya? Oh, siyempre yung medical expenses, sagot niyan. Hindi lang yung operation, pati yung gamot, ah, pati ho yung pamasahe, paruot parito sa ospital nung mga bumibisita, ilista niyo 'yan. Ano pa ho? Kung 82 na, 'di malamang retired na. Pero assuming ho na meron pa ho siyang trabaho, 'no, kumikita pa siya o yung lost income niya, yung mga nawalang araw na hindi siya trabaho dahil nadisgrasya siya, babayaran ho yun nung nakabangga. So yun ho ang kabuuan ng daños perwisyo, hindi lang ho yung gastos sa ospital. Okay, pero paano yan attorney, hindi na makakalakad yung biyenan ko? Puwede ho niyong hingan pa ng dagdag ho yan, disability, kumbaga disability benefit, siyempre iba ho yung nadisgrasya, pinaospital at gumaling. Paano 'to? Pinaospital na, ginastusan naman, hindi na nakalakad, di may ano ho yun, may lingering injury pa siya. So, yun puwede ho kayo na humingi, ng dagdag na daños perwisyo. Magkano? Sa korte ho kasi pagka ho ganyan, mga moral damages ho ang tawag ng court diyan. Hanggang 50,000 ho yan pagka ipinusyo niyo yan sa korte. Pero ano ho yun, depende ho sa katayuan sa buhay nung nadisgrasya. Kung mas mataas ang katayuan niya sa lipunan ay mas mahal. Okay ho. Next question. Desujing, Attorney Sia, yung lupa po, tinitirikan po ng bahay namin ay government property dito sa Pasig. Almost 50 years na po nakatira sa lupa ng gobyerno. Pero nagbabayad naman po ng building tax. Ano yung building tax? Baka ibig sabihin, real property tax. May chance po ba na mapunta sa nanay ko yung lupa? Building tax. Tax dun sa bahay. Hindi ho dun sa lupa. Yan, diniscuss natin kanina yan. Yan, nakatira kayo 50 years. Medyo lamang kayo dyan. Pero ang una itatanong ko sa inyo, ano ba yan? Puntahan niyo yung DENR. Tingnan niyo, ano ba classification ng lupa niyo? Declared na ba yan na A and D? Alienable and disposable public land? Baka ho kasi ang hindi niyo sinabi, baka nasa tabing ilog kayo, hindi kahit na mag 100 years kayo diyan, hindi mapapasa inyo yan. Pero kung alienable and disposable, dineclare ho ng DENR, possible ho. Actually, sobra na ho yan, 30 years lang ho hinihingi ng batas. Yun ho ang kailangan niyo imbestigahan. Pag nasagot niyo yung tanong na yan, kung na-alienable yan and disposable, ang next step niyo na ho, judicial confirmation of imperfect title. Yan ho ang tawag ng mga abogado dyan. Sa regional trial court na po kayo. Meron ng hearing yan. Pasasagutin ho ang gobyerno. Kalaban niyo dyan ang Office of the Solicitor General. Pagka ho na meet nyo yung requirements para maging sa inyo yan, 30 years lang tulad sabi ko, yung acquisitive prescription, pwede ho mapunta sa po sa inyo yung lupa. Paano kung wag mangyari na wala na si mami kayong mga maiiwan, lumilipat yung karapatan ng inyong ina sa mga anak. So pwedeng kayo na mag-file. Okay, next question. Okay.
May technical difficulty lang baka po kami. Abangan lang po natin sa screen. Habang inaabangan natin. Ingat po tayo sa bagong COVID, strain. 7,000 daw po ang active cases today alone. Nakakagulat. Yan. Kaya dito sa Pasig, may mga areas na po na pinatupad na ho ang lockdown. No? Granular. Ano ibig sabihin ng granular? Selected. Hindi ho panglahatan. May mga specific streets lang ho na isasara. Mag-monitor po kayo sa website ng ating lungsod para malaman nyo. Baka wala kayong kamalay-malay, lahat pala ng kapitbahay nyo dyan, may COVID na, kayo na lang ang wala. Yes, mukhang hindi na lalabas. Question? Basahin ko na lang po sa inyo, Si Sally Angeles. Attorney, sa aming magkakapatid, nakapangalan yung titulo ng lupa. Pero ayaw pa ibigay sa amin kahit lahat kami nasa tamang edad na. Ano po ang dapat gawin? Hindi mo sinabi sinong ayaw magbigay. Nanay mo ba o tatay mo? Kapangalan na sa inyo yung titulo. Pero ayaw pa ibigay ng tatay nyo. Okay. Kasi pag ang may hawak niyan, tatay nyo, ito hindi ho legal. Respeto nyo naman yung tatay nyo. Baka naman bigay lang sa inyo yan. Pinangalan sa inyo, pero ang intensyon ng ama nyo, hawakan yung lupa hanggat siya'y buhay. Pagka ho siya pumanaw na, at saka nyo ngayon magagamit, no? Yung lupa na yan. Assume natin na nasa tao, baka naman tsuhin nyo lang. No? Pinagkatiwalaan ng ama nyo, no? Pumanaw na yung ama nyo, sa inyo na nakapangalan, ayaw pang ibigay. Pagdala ho kayo ng demand letter. Kailangan ho, lawyer ho, padala ho ng demand letter para isurrender yung owner's duplicate. After that, ayaw talaga. Mukhang pinag-iinteresan na yung lupa nyo. Kailangan nyo na dumulog sa regional trial court. Ipapakancel nyo yung titulo on the ground that it is already lost. Hindi nyo na humahanap. Dahil nag-attempt kayong produce dun sa alam nyong may hawak, hindi niya pinroduce. Pag-i-issue ho ang court, no, yung regional trial court, ng order canceling the lost owner's duplicate and ordering the register of deeds to issue a new owner's duplicate of title. Ano ang dapat nyo gawin dyan? Ano nyo ipa-file yan? Kung nasan po yung lupa. Hindi kung saan kayo nakatira. Okay? Next po. Tanong po ni Stephanie Garcia. Hi, attorney. Kung hindi ko po ba makukuha ang anak ko na magpipitong taon na sa buwan ng Mayo, ay habang buhay na po ba ako walang karapatan sa kanya? Pinagkait po siya sa akin ng tiyuhin niya. Pinsan po ng tatay niya na may kaya sa buhay. Hindi ho. Hindi ho pwedeng ma-deprive ang ina ng isang tiyuhin. Mas matimbang po or nangingbabaw nga po ang karapatan ng magulang sa anak kaysa dun sa mga lolo, lola, tiyahin, tiyuhin. Pwede ho nyo yan na makuha yung bata. Ako, I would suggest, dumulog po muna kayo sa DSWD kung saan ho nandun yung bata. Magpatawag ho kayo ng hearing. Dalhin ho yung birth certificate ng anak nyo. Patunay na kayo po talaga ang ina. Kung may mga litrato pa kayo, well and good. Pero to address the issue, nag-7 taong gulang na ba ang bata? Mag-7 taon na sa buwan ng Mayo. Pag nag-7 taong gulang na ba yung bata? Ano effect? Ang effect lang po, sabi po kasi ng batas, below 7 sa mother. Above 7 or above, tatanungin na po yan. Isip na yung bata Tatanungin na siya ng judge. Kanino mo gustong magulang sumama? Pero in your case, hindi na ho kailangan tanungin yung bata.
Hindi naman pinapipili yung bata sa ina versus sa ama, eh. Mas matimbang ho karapatan niyo. Kaya niyo lang ho establish kayo ang ina, ibibigay ho ng korte sa inyong bata. Hindi ho mananaig ang, karapatan ng, tiyuhin na pinsan lang ng tatay. Kahit pa siya pinakamayaman do'n sa lugar niya, hindi niya puwedeng agawin yung inyong anak. Hindi ho sa pera 'yan. For as long as kayo kaya niyong buhayin yung anak niyo, Kasi 'pag nakita ho ng judge na 'pag ibinigay niya yung bata sa inyo, pareho kayong, mapapariwara, wala ho kayong hanapbuhay, paano ho niyo pakakainin ang bata kung magkakasakit 'yan, paano niyo paggagamot? Baka mamatay ho sa poder niyo yung bata, magdadalawang isip ho ang judge, So, kailangan ho gainfully employed kayo. Kaya niyo pong, akuin ang responsibilidad bilang magulang. Okay, next question po. Lynn De La Cruz. Okey. Hi po, attorney. Puwede po ba humingi ng sustento sa asawa na magkahiwalay at may, pinag-usap, wala ng pakialaman sa isa't isa at wala naman po na anak na susuportahan? Mahirap po kasi pakisamahan dahil may bisyo. Salamat po, God bless. May sinasabi ho sa family code, 'pag ho the wife, sustento sa asawa na magkahiwalay na. Di ho niyo sinabi rito kung legally married kayo o asawa dahil nagsama po kayo, Kung kayo ho ay hindi kasal, wala ho kayong habol. Kung kayo po ay legally married, then you are considered a legal spouse. Kung kayo po ay umalis ng kusa sa bahay o yung conjugal dwelling kung tawagin, May kasal kayo, kayong mag-asawa nagdesisyon, dito tayo sa bahay na 'to titira, then it becomes your conjugal dwelling. Tapos si babae, walang pahintulit na mister, umalis, left the conjugal dwelling. Nawawala na po yung obligasyon nung mister na sustentuhan ho yung asawa. Gusto ho niyong masustentuhan kayo, kailangan niyong bumalik sa conjugal dwelling, yung asawa niyo ang palayasin niyo. Baliktarin niyo yung sitwasyon. In that way, kayo po ang legal spouse at hindi ko masasabi that you abandoned the conjugal dwelling. Paano niyo gagawin 'yan? Kung may bisyo ang mister niyo, gamitin ho niyo yung vowsy, yung RA 9262. Under ho diyan sa batas na 'yan, 'pag ho merong violence against women, yun pong si misis, puwede hong humingi ng Barangay Protection Order, BPO kung tawagin sa barangay. Ayan, palalayasin ho yung mister niyo sa bahay. Pero kailangan may pananakit, Baka naman pagbalik niyo nagbagong buhay na, obserbahan niyo lang. Basta yun yung batas na puwede niyong gamitin. Okay, next question. Sampu-sampu. Employee ang nanay ko ng isang laundry shop mula noong 2005. Wala po siyang sick leave o vacation leave. Noong 2018 ay nagpa-medical ang mga employees at may nakakitang spot sa x-ray pero hindi ito sinabi sa amin. Nitong 2020, paano niyo nalaman kung hindi sinabi sa inyo? Nitong 2021, may medical at dahil may spot ay nagpa-x-ray siya ng 4 na beses at lab work para malaman kung active TB, tuberculosis. Habang pinoproseso ito ay hindi muna siya pinapasok sa trabaho. May karapatan pa bang manghingi ng sick leave with pay ang mama ko? Wala po siyang pinirmahan na contract. May pananagutan ba ang kumpanya sa pagbalewala ng unang x-ray noong 2018? Okay, ang sick leave po, 'pag naka-isang taon na kayo, kasama ho diyan yung 10 days annual sick leave. So, hindi pa ho niya nagagamit, yes, your mom can ask for sick leave with pay. Maximum ho 'yan, 10 days. May pananagutan ba ang kumpanya sa pagbalewala ng unang x-ray? Magandang tanong ho 'yan, Sino ba nagbayad niyan? Yun yung company, malamang.
Sabi niyo nagpa-medical mga employees. Okay. Kung bad faith, na itinago, pero I doubt, siyempre, 'di ba? Kung nakita nila 'yan at may tama sa bagay yung empleyado nila, dapat nga mas, sinabi nila yun, dahil magkakahawahan yang mga empleyado nila, 'di ba? Oo, assuming na kung hindi naman sinasadya, hindi nila na-appreciate yung gravity nung resulta ng X-ray, tingin ko po walang pananagutan kung good faith, Pero kung bad faith, malinaw naman na candidate for the TB, hindi man lang sinabi dun sa empleyado, dahil dun sa halip na naagapan yung sakit, ayun lumala na. Tingin ko may pananagutan po. Meron ho kayong laban diyan. Okay. At saan ho niyo ifa-file 'yan? Kung negligence na ho ang issue, hindi na ho money claim siya, hindi naman sahod, hindi naman sick leave, sa korte niyo na ho pagtatalunan 'yan. Okay, next question. Okay, si Marilyn Lazo Franco. May isang tao na nagbayad sa akin ng cheque, pero close account na po. Nag-uusap kami pero hindi niya pa ako binabayaran. Ano kaya pwede kong gawin? Ma'am, ano 'yan, BP22 'yan. Sinabi mo yung kanyo kasi close account. So, I will assume dineposit niyo yung cheque, tumalbog at ang nakalagay dun sa cheque niyo, closed account. Ang next step ho niyan, para ma-shoot yan sa BP22, magpapadala ho kayo ng tinatawag na Notice of Dishonor. Simple lang ho yan. Huwag kayong matakot dyan sa dokumento na yan. Basically, demand letter yan, sulat doon sa nag-issue ng cheque na, Oy, Mr. De La Cruz, Mr. Juan De La Cruz, yung iyong cheque na may numero na, kailangan specify nyo anong cheque. Na dated, anong petsa, na nagkakahalaga, anong amount. Ay dineposito ko sa bangko noong, anong petsa nyo dineposito. At ito ay tumalbog. Dahil sarado na yung bank account. Yun. Dahil dito, ikaw ay pinagdadalan ko ng sulat demanda para bayaran yung halaga ng checking tumalbog. Kailangan ho yan Notice of Dishonor. Pag-check nasa tal kapag Facebook kayo, check nyo lang ho yun, Notice of Dishonor, BP22. Makakakuha ho kayo ng template yan. Basta ang importante dyan, yung notice, ma-receive ho in person ng tao. Personally, matanggap niya. Paano kung inaabot nyo? Ayaw tanggapin. Magdala lang ho kayo ng taga-barangay para may witness kayo na inaabot niyo yung Notice of Dishonor at ayaw tanggapin. Gaano ba ka-importante yan, Notice of Dishonor? Pag kayo dumiretso sa korte na hindi nyo tinatapos ang proseso na yan na pagdadala ng Notice of Dishonor, dismiss ang kaso nyo, acquitted. Yun pong ididemanda nyo ng BP22. Okay, so kailangan ho yan. After ho nyo makapagpadala ng Notice of Dishonor, pwede na ho kayo mag-file ng criminal case, BP22. Diretso na po kayo sa prosecutor. Di ko niyo sinabi kasi kung magkano. Kung, eto mag-i-speculate ako. Kung ang halaga ho ng pagkakautang, wala namang 400,000. At meron naman hong sasakyan o lupa o bahay na pag-aari ang nag-issue sa inyo ng cheque, huwag na kayo mag-criminal case. Mag-ano na lang ho kayo, small claims sa Metropolitan Trial Court. Mas mabilis po doon. Isang araw lang na hearing, hindi nyo pa kailangan ng lawyer. BP22, kailangan ho nyo kumuha ng abogado. Yung halaga nung hinahabol nyo, baka mapunta rin lang doon sa legal fees. Okay, next.
Paano po ang steps para ma-file yung certificate to file action namin galing sa Lupon? So, CFA. Hindi niyo sinabi kung Miss Marilyn Lazo Franco, hindi po niyo nabanggit dito sa tanong niyo kung anong kaso, criminal ba o civil case ang gusto niyo i-file. Criminal, ibig sabihin, violation po ng revised penal code or ng special penal law. Kung criminal case po yan, ang next step po, magda-draft na po ang abogado niyo ng complaint para i-file sa prosecutor, criminal case. Kapag naman po civil case, ang magda-draft naman po ng complaint, yung lawyer nyo para i-file, diretso na po sa korte. Depende po sa halaga. Kung 400,000 below, MTC. Above 400,000, RTC po. MTC is meaning Metropolitan Trial Court, yung pinakamababang hukuman. Regional Trial Court, yun. Mas mataas po yun. But pareho silang trial court. Okay? Next po na question. Okay. Okay, alias Priscilla. Nabuntis po kasi ng asawa ko, ang kabit niya. Kailangan po ba nilang magsama? Hindi po. Hindi po nila kailangan magsama. Pero mananagot ho sa sustento ho. Yun pong mister nyo. Pero sigurado bang sa kanya yan? Paano yung nasabi na siya nakabuntis? Tiyakin nyo muna kasi mamaya aakuin niya, iba naman pala ang tatay, siya maghihirap buwan-buwan, maniningil yung babae ng sustento, hindi naman pala sa kanya. So, checkin din po natin. Okay, pero assuming ho na talaga naman na anak niya, yun, sustento lang, hindi ko kailangan magsama. Wala akong batas na nagsasabing obligado magsama. Okay, next question. Okay, si Chin Chin. May nagko-comment po ng bastos at paninira sa Facebook page ko. Libelous na po ba yun? Nickname lang ang gamit niya sa pagko-comment. Yung pagiging bastos, unjust decision lang. Yun naman paninira, yun ho yung cyber libel. Sabi niyo sa Facebook page niyo, edi may nakakakitang iba niyan. Di satisfied na ho yung one of the elements of the crime of cyber libel, which is publication. Message lang may paninira, wala akong cyber libel doon. Pero pinost sa FB page nyo at may ibang nakakabasa niyan, shoot na po yan sa cyber libel. Paano nyo makakasuhan? Hindi ho nyo alam kung sino ho. Kailangan ho ng police work dyan. Mag-investigate ho dyan ang Cybercrime Division. Ite-trace ho yung account na yan sa specific na IP address. Once ho mangyari yan, meron na kayong proof. Yung tao na yon ang gumagawa niyan sa inyo. Normal ho yan, syempre, para magpo-post ng ganyan yan, kilala kayo niyan. So, ma-identify niyo po yan. Okay? Next question po. Ricky Arrelo. Taga lang. Ano ba yung next question? Chin Chin. Yan. Okay. Sige, basahin ko po. Ang tanong ko ni Ricky. Attorney, magandang gabi po. Ask ko lang po, namatay po kasi may-ari ng inuupahang bahay namin, pero wala po siyang anak. Para ipamana kasi hindi po siya nagkaanak, wala rin po asawa. Automatic po ba sa pamangkin mapupunta ang bahay?
Kasi siya po naniningil sa upa namin, TY. Ganito po ang mana. O di namatay yung tao. Kung may asawa siya, tsaka anak, sa asawa at anak niya. Walang asawa, walang anak, aakyat po yung property, magulang. Walang magulang, bababaho ulit sa mga kapatid niya, kung may buhay pa. 'Pag wala akong kapatid, bababaho sa pamangkin. Yun ho ang batas diyan. Ang tinatanong niyo, pamangkin na naniningil, hindi po puwedeng isa lang. Hanapan niyo siya ng special power of attorney mula ho sa ibang, pinsan niya dahil lahat ho ng magpipinsan yan, heredero yan. At ang, hatian niyan kung ilan ulo yung kapatid. Halimbawa, yung may-ari ho ng inuupahan niyo may 5 kapatid, lahat ng 5 niyang kapatid patay na rin. Siyempre bawat isang kapatid niya iba-iba ang bilang ng anak, may 3, may 4, may 5, may 1. Yun yun pong 5 or 4, isang ulo lang ho yun, maghahati sila dun sa share nung tatay nila na namatay. Gano'n po 'yun. Baka mamaya matapat pa kayo do'n sa gano'n, na napakaliit na pala nung share niya, siya pa ang naniningil, 'no? Hingan niyo lang po siya ng proof na authorized po siya ng ibang heredero. Okay? Ano po ang next question? Good evening po, attorney. Tanong ko lang po, ilang taon po ba ang pagkakakulong ng estafa? Natatanong lang po kasi ng friend ko. Salamat po, God bless. Iba-iba ho 'yan. Meron hong estafa na puwede kayong makulong habang buhay. Meron naman hong estafa na puwede lang kayong makulong ng, 6 months and 1 day to 6 years. Depende po sa halaga nung ninakaw or, involved 'no, do'n sa estafa. Meron ng bagong batas na dati ho kasi ang estafa parang 22,000 lang ang halaga ng, involved na amount, parang life imprisonment na kaagad. So, ang bangis, 'di ba, ang lupit ho nung batas na 'yun dahil sulat ho yung batas, 1940s pa, 'di ba? 'Yun ho yung mga 1940s yung 22,000 malaking pera 'yun. So ngayon in-update ho 'yan, 2020 po ata kung di ako nagkakamali. Meron hong bagong Republic Act. Hindi ko mabanggit yung, exact 'no, but it's already 1 plus na RA. Hanapin niyo na lang ho 'yun. Sa internet simple lang naman, estafa new penalty, mahahanap niyo na ho yung batas. Do'n niyo na rin makikita yung pong, breakdown ng mga amounts and then corresponding penalty. Okay, next po. Si, Lina. Okay, good evening po, attorney. Legally married po kami ng asawa ko. May 2 anak po kami, pero 13 years na po kaming hiwalay. Puwede ko po ba ihabol ng sustento ang 2 anak ko, 19 years old and 14 years old? Parehong nag-aaral po. Since naghiwalay po kami, hindi po siya nagsustento. At ano-ano pong pangangailangan ang puwede ko ihabol sa kanya? Thank you po. Okay. Ang support po, hindi ho natatapos 'yan, kahit ho majority age na ho yung mga anak niyo, kung talagang wala pa hong kakayahan na suportahan ang sarili nila, ano ho 'yan, maoobliga pa rin ho yung magulang. So ano ho ba ang sakop niyang, support? Okey. Ito, sabi ho ng Article 194 ng Family Code. Support comprises everything indispensable for sustenance, pagkain, dwelling, tirahan, clothing, damit, baro o medical attendance o 'pag nagkakasakit, edukasyon at transportasyon. Yan, yang 6 na yan. Yan ho ang mga gastos na puwede niyong singilin dun ho sa ama. Ito ho isa pa. The education of the person entitled to support
shall include his schooling or training for some profession. Profession, gusto mag-doktor, gusto mag-abogado, gusto mag-piloto, gusto mag-arkitekto. Kasama ho yan. Trade or vocation, trade or vocation, magte-TESDA lang. Sama rin. Even beyond the age of majority. Kaya yung kanina, yung anak nyo, 19 na. So mag-aral. Pwede pa rin. Pasok ho yan. Obligasyon ho yan ng tatay. And transportation shall include expenses going to and from school or to and from place of work. Yan po ang sustento. Paano ho yung mga sustentong lumipas na? Hindi nyo na ho pwedeng balikan. You cannot claim reimbursement. Kasi sabi ho, ang katwiran ho dyan ng Supreme Court, support nga comprises everything indispensable. Diba? Ibig sabihin, without it, mamamatay ka. Nabuhay ka nga ilang panahon. Ibig sabihin, hindi siya indispensable for you. So, wala na po yun. Unless, meron nung tumulong sa inyo, kapitbahay nyo, kamag-anak nyo na nakita, naghihikahus kayo sa buhay, wala kayong makain, o nagbibigay ng pangkain nyo, pangbayad ng upa nyo, kuryente nyo, o yung gastos na yun, pwede pong i-reimburse ng tumulong sa inyo. Basta ho, merong resibo. Kaya kong patunayan kung magkano ho yung halaga. Okay, next po. Okay, Lucia Copino. Tanong niya? Hello, attorney. Paano po na ang gawin? Wala po akong last name. Sa birth certificate, name lang at middle initial lang po. Good evening po. Sana po maayos na po para sa mga anak ko. Wala siya last name. Di ma'am. Kaya mo lang ipakita yung marriage contract. Diba? Nung magulang nyo. Kung kasal sila, obligado dapat lumabas, gamitin nyo apelido ng ama nyo. Pwede ho nyo yan. Ang tawag ho dyan, clerical error. Obviously, hindi lang ho nalagyan yung space na yan, yung line na yan for the surname. Nakalagay naman pala yung pangalan ng tatay nyo. It's just a matter of putting in yung apelido ng tatay nyo. Paano kung hindi kasal? Pakita ho nyo yung birth certificate ng nanay nyo. Ang gagamitin yung apelido sa nanay nyo. Yung last name. At yung middle name nyo, mawawala ho yun. Pag illegitimate po, wala pong middle name. Meron na hong court decision dyan. Basta pag illegitimate, the child shall use the surname of the mother. Hindi ho nakalagay doon na the child will also use the middle name of the mother pag illegitimate. Okay? Next po. Sige. Bernadette Domingo. Good evening, attorney. Since nag-celebrate tayo ng International Women's Month, may nakita ako article kung saan pwede gamitin ng legitimate child ang surname ng mother niya. In case mag-file ako ng petition to change my child's last name and isunod sa family name ko, posible po kaya? Saan ho niyo nakita yung article na yan? Pag ho kasi legitimate, sabi ho ng batas that the legitimate child shall, so mandatory, shall, hindi sinabing may, sabi shall, mandatory, use the surname of the father. Padala ho niyo sa akin yung article, basahin po natin, ha? Baka naman may bago ng desisyon ng Supreme Court. Pero as far as I know, yun ho ang family code, batas ho yan, unless na-amend. Pero wala ho akong balita na na-amendahan ho yung batas na yan. Kasi ang gulo ho niyan, can you imagine? Legitimate, tapos ang gagamitin, apelido ng ina. Di pagka namatay ho yung magulang niya, baka biglang questionin yung anak. Talo ho anak nyo dyan. Bakit? Ito yung senaryo. Pag legitimate po kasi siya,
namatay po kayong magulang niya, lahat ng iniwan yung ari-ari ang mag-asawa sa kanya. Wala siyang kahati. Kung nag-iisang anak yan, ha? Pag lumabas, illegitimate yan, ha? Kalahati lang ho ng naiwan niyo makukuha niya. Yung kalahati, pupunta po sa magulang nung namatay na or lolo't lola, 'di ba? Parents of the parents, lolo't lola. O, pag wala ng lolo't lola, yung kalahati na yun na dapat napunta sa lolo't lola, pwede pang habulin ng mga kapatid. So, hindi ho makakatulong sa anak nyo na magulo, ma-confuse, no? Magkaroon ng duda kung ano ho ba ang status niya. Legitimate ba or illegitimate? Okay ho? Sige. So, next question. Si Loretta Mantelo, Del Rosario. Hello, attorney. Ask ko lang. Nakabili ako ng lupa. May pirma yung mama, pero nakasulat lang sa simpleng papel. Hindi conjugal ang lupa. May habol ba ako? Medyo magulo yung tanong niyo, Ma'am Loretta, ha? Nakabili kayo kanyo ng lupa. May pirma yung mama. Ano ho ba yan? Asawa? O yung nanay nung may-ari ng lupa? Pero nakasulat lang sa simpleng papel. Nako, nahihirapan ho ako intindihin. Ang dami yung elemento rito. May hindi pa conjugal ang lupa. Kung hindi ko conjugal ang lupa, paano nyo nalaman na hindi conjugal yan? Ang definition ho ng conjugal property, properties acquired during the existence of the marriage. Paano ho nyo nalaman na before the marriage na acquire yan? Medyo mahirap hong sagutin ho yung tanong nyo. Kulang ho sa detalye. Ulitin nyo po ito, Ma'am Loretta. Okay. May mga bumabati po sa atin. Ang dami. Okay. Salamat po sa tugon. Attorney Ayencia, sabi ho ni Bernadette Domingo. Ayan. Si Gagawad Jaime Tismo ho, nasa Joaquin, may tanong. Sayin ko na lang ho sa inyo, ha? Attorney, pwede ko pa po ba baguhin ang date at year ng license ko? Instead of November 1960, dapat November 20, 1963. So, 3 taon na agwat. Ano po ang dapat kong gawin? Anong license ang sinasabi mo rito, Kagawad? Driver's license ba? Kung mali, ang nakalagay na year sa driver's license mo, anong proof? Kung ano yung tama, yung birth certificate mo. Kung sa birth certificate mo, 1963, 1963 ang ilalagay doon sa lisensya mo. Okay. Pero kung yung mismong birth certificate mo ang malabo, hindi mo mababago yan sa local civil registry ka lang. Kailangan mo pumunta sa regional trial court. Pag petsa na, yung date, year ang binabago nyo. Okay, ito ho, may pinadala ho sa akin ng staff. No? Doon sa tanong kanina, yung legitimate children ba, pwedeng gamitin ang apelido ng mother? Meron daw hong 15-page decision released on Wednesday. Ang justice ho sa sumulat, si Justice Marivic Leonen. Basahin po natin, ha? Naging technical ho. Naging technical ho yung Supreme Court. Sabi niya, the High Court argued that the word principally in the provision does not mean exclusively. Sinasite ho yung Article 174. Legitimate children shall have the right to bear the surnames of the father and the mother in conformity with the
provisions of the Civil Code on surnames. This applies the Article 364 of the Civil Code, which states that legitimate and illegitimate children shall principally use the surname of the father. So sabi, principally, ano po ibig sabihin daw ng principally? Priority. But it does not mean only or exclusively. Okay. So, yan. Inallow, pero not on the mere caprice of the mother, ha? Kailangan pa rin i-satisfy nung bata. Kasi magpa-file, ano ito, magpa-file kayo nito ng kaso sa Regional Trial Court. Hindi pwede ito sa Local Civil Registry, ha? So, kailangan pa rin satisfy itong mga requirements. Ano yung mga grounds? When the name is ridiculous, tainted with dishonor, or extremely difficult to write or pronounce. When the request for change is a consequence of a change of status, such as when a natural child is acknowledged or legitimated. When the change is necessary to avoid confusion. When one, baka dito kayo ma-shoot. Hindi kasi ginamit niyo, kaya nga kayo magpapalit Kasi nagamit niyo yung apelyido ng magulang, ng tatay. When one has continuously used and been known since childhood by a Filipino name and was unaware of alien parentage. Sabi ng Supreme Court, the petitioner appealed to have his given name changed from Anakleto to Abduhal Mid. Mukhang Muslim siya. The Supreme Court said the arguments were well taken, explaining that the petitioner has been using the said name in all of his records and transactions. Ibig sabihin, kaya niya gustong palitan mula sa apelyido nung Anakleto to Abduhalmid. Kasi yung Abduhalmid, yun na ang ginamit niya sa eskwelahan, sa employment record niya, pati sa lisensya. Kung ganun ang sitwasyon nung anak nyo, tingin ko pwede under this ruling. Pero kung hindi ganyan ang sitwasyon, tingin ko malabo nyo makuha yung pagpapalit. Sayang ang pera kasi gagastos kayo dahil ipafile nyo yan sa korte. Okay? Okay. So, siguro last question natin for tonight. 9:41. Team, meron ba? Meron nung tanong. Sige. Ito si Leticia, Austria. Good evening po, attorney. Ano ko lang po, kung pwedeng mabaliwala ang kasal ng nagpakasal dahil minor pa lang po siya nung kinasal. Nung 14 pa lang po kasi siya noon. Thanks po. Okay, so kung 14, underage. Wala ho siyang legal capacity to marry. Pwede ho yan. Pwede ho pa declare ho na null and void yung marriage na yan. Sandali, let me check that sa family code. Give me 10 seconds lang. Few seconds. Below age. Void, ano yan? Void from the beginning.
those contracted by any party below 18 years of age, even with the consent of parents or guardians. So, pwede po. Pwede ho nyo habulin yan. 14 years old. Shoot ho yan. Sa, ang reference ho nyo is Article, hindi pa, Article 35 of the Family Code. Nakakagulat yung kaso na yan. 14 years old, kinasal. Assuming ho yan, na family code na mag-a-apply. Kung Sharia law, di ba, baka Muslim po sila, alam ko may allowed ho yun, yung ganong age. Pero hindi ako expert sa Sharia law. So family code lang ho tayo nag-uusap. Okay, so okay. Next question. Hello, Ate Vicky De Vera. Good evening din po sa inyo. Okay, batiin ko lang yung mga ating mga viewers. Hindi ko mabalikan yung mga earlier comments. 198 comments ho. Sa mga hindi ko po nabate, pasensya na kayo Ang hirap pong balikan ng mga comments. Tinatry ko ma-access yung aking screen. Ayan, si Lori. Ayan, Ortiz Lamera. Good evening po. Good evening, Ate Lori. Si Maring Ria Aguilar Alberto ng Kanyugan, kaka-birthday lang ng kanyang mister, kumpare ko, si Kagawad Marlon Alberto po ng Kanyugan. Happy birthday, pare. Ayan, si Ate Lourdes Leasing. Good evening po, attorney. Ate Lourdes, iseseto natin yung conference by next week. We will get in touch po dun sa concerned party. Tito June, Concepcion. Asawa ho ni Ate Celia. Tito June. Nakailang balik na sa akin ng Ate Celia. Hindi niyo pa ako nadadalaw, Pasyalan niyo ako sa opisina. Mark Uy. Ayan. Hi, attorney. Good evening. Good evening din, Mark. Naka-monitor ka pala sa amin. Thank you. Ayan. Joanne Manalastas. Zape. Hi po. Good evening. Good evening din, Joanne. Okay. Mga humahabol ng mga comments. Yan. Rizalina Cruz Lopez. Kamusta po kayo? Ito naman, medyo namamalat. Kasi since morning nag-webinar ako kanina, 9 to 11. Ako ang resource speaker ng Capitolio High School. Gusto kong malaman ng mga teachers ano ba yung mga karapatan nila at mga responsibilidad, do's and don'ts during the pandemic. Isa kong interesting na tanong kanina, pwede ba yung mga estudyante, di ba naka-webcam? Pwede ba yung mga estudyante hindi na naka-off yung camera pero uma-attend ng online class? Naglabas na po ang DepEd ng memorandum circular. Hindi ho necessary na naka-on. Sabi ho ng DepEd yung camera. Why? Respect for privacy. Baka kasi yung bata naiilang na makikita ng mga kaklase niya yung loob ng bahay niya. Di ba? So, yun. Mas mananig po yung privacy rights ng bata o ng pamilya. Baka yung nanay ang ayaw sabi, wag mo yung pakita yung background. Kung kayo naman po yung ganung estudyante, meron naman yung background Diba? Buksan nyo na yung camera nyo. Mamaya, tawagin kayo ng teacher just to make sure na andyan kayo, Ayan. Si Maring Joey Reyes, magandang gabi, pare. Ayan. Si Pinsan Jervic ng Sumilang. Good evening.
Good evening. Alright, so sorry ho, 221 comments. So yung mga hindi ko ho nabate, babatiin ko ho kayo sa aking next FB Live. So ngayon po ay 9:48 in the evening. Salamat po sa inyo pong patuloy na pagsubaybay mga kakampi. Yun po mga inyong mga tanong, pinipilit po natin na masagot, no? Kaya lang, very limited po yung time natin, no? Ayoko naman hong masyado tayong gabihin, baka kayo mapuyat. Iwas puyat din ho, para ho malakas ang ating immune system sa paglaban ho sa COVID. Ingat po tayo, 7,000 cases ho daw today. Yun ho yung monitor ko ho sa balita. Hindi ho birong bilang yan, So, ingat-ingat po. Yan. So, kinukwento ko yung partner ko sa law firm, meron hong isang bata, walang comorbidity, no? Sakit sa puso, walang diabetes. Age 20s, nadali ho ng COVID. 3 days ho under quarantine, namatay ho siya during quarantine. So nakakatakot ho itong sakit na to, no? Hindi ko naman sinasabi na let's live in fear. Sinasabi ko lang, let's be aware of the danger and then let's take the necessary precaution. Follow po natin ang protocol po ng IATF, mask, face mask, no? And face shield. Yan. Kung wala naman hong importanteng lakad, manatili na lang po tayo sa bahay. Paalala po mga kakampi. Okay, so muli ho, isa hong magandang gabi sa ating lahat. I'll see you po next week. At ayan, happy weekend. God bless po.